Ngayon naman po, aking tinatawagan na sa maikling panahon ay tumayo bilang kanyang foster parent. Ang kanyang with conviction, ang kanyang pinaka-pogi, ang pagdidiinan natin yung pinaka-magandang boses na Ninong Daddy Mons. Narinig kayo sa mismong sabi ni Sir Miss Jonathan. Ang kanyang mahal na pare, na kanyang kasangga, na kanyang nalalapitan, at isa sa mga naging inspirasyon niya bilang maging pare. Aking tinatawagan ang kanyang ninong, Daddy Mons, Monsignor Romulo Albert Acelera ng OM Junior. Okay na po, umiyak, huwag lang po kumanta. Sabi ni Jonathan. Inagal niyo po. Mamaya ka sa akin pagkatapos yan. Ave Maria Purisima, Ave Maria Purisima, Ave Maria Purisima, sa ngala ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Medyo late ng gabi, pero salamat sa inyo mga kapatid sapagkat kahit late ng gabi, sinasamahan niyo pa rin si Jonathan sa ngala ng ulit namin. Pwede ba natin palakpakan yung anak ko? Excited? Diba, Ave Maria Purisima. Mga magulang at kapatid, si Seraphinis Jonathan, the very first close encounter that we had ay noong unang-unang misa ko dito sa distrito ng Naik, dito sa komunidad ng Dorotea. So I can still remember that day very clear on my mind. Malinaw na malinaw sa akin kaisipan. It was January 10, 2023. So it means hindi pa wala pa kami isang taon talagang magkakilala. But I don't know, hindi ko alam ang dahilan ng Diyos, hindi ko alam ang dahilan ng langit, hindi ko alam ang dahilan ng kung sino man. But of all the kids na dito, saksi din naman ng mga Naik auxiliaries, no? At yung mga apo ng Naik. Kung gaano naging malapit sa puso ko si Seraphinis Jonathan Tian. Hindi ko alam kung ano yung nagkaroon o ano yung dahilan, bakit nagkaroon kami ng ganong pagbibigkis. Pero siguro, talagang ibinigay siya ng ingkong sa akin para maging inspirasyon ko rin sa araw-araw kong buhay. Si Seraphinis Jonathan, pagdating po sa akin, hindi niya kailangan mangumpisan. Kasi kahit hindi ako nakastola, nangungumpisan talaga siya sa akin. Kung taga-sumbong kay Bishop, kaya taga-sumbong kay Bishop, ako naman po, lahat ng drama ng buhay ng bata, pag kaming dalawa na lang, ikinikwento na niya sa akin. And that's why I realized na sa edad kong to, mas malakas yung bata sa akin. Mas malakas niyang nakakayanan lahat ng pagsubok sa buhay. And sabi ko nga kanina, of all the auxiliaries na dito, walang favoritism si Mons. Lahat naman kayo mahal ko. Lahat kayo ay inaasikaso ko. But we have to mean it na si Seraphinis Jonathan, iba talagang impact sa buhay ko. Kasi mga bata, alam mo naman na, I don't want to say this, pero lahat naman tayo blessed. Pero kung meron sigurong less fortunate, baka si Seraphinis Jonathan yun. Mga parang, kung meron mang pinakamadrama ang buhay, I don't know if you know his story, pero yung buhay ni Jonathan, parang gusto kong sabihin sa sarili ko na, I don't want to compare myself, pero ang buhay ko pala, hindi pala ako pwede magreklamo.
And then one of the things that he asked me, sabi niya, Mons, isa sa mga pangarap ko talaga ma-invest bilang sakristan. And honestly, Bishop, yung investiture na naganap ng June 4, ipinush ko po talaga yun, Bishop. Not because of anyone, but because of Seraphimus Bey. Ipinush ko yun na magpa-renew na lahat, magpa-renew, tawagin na lahat ng gusto magpa-invest. Kasi isa ang goal ko, maging ganap siyang lingkod altar. And I am very happy kasi na-achieve na yung isa sa mga pangarap. And because of that, salamat sa mahalin ko. One thing that I am very lonely about, mga kapatid, is sa lungkot ng buhay niya, biniro ko siya. Sabi ko, Dad, gusto mo ba ampunin na lang kita? Mabilis pa sa alas 4. Sabi ko, Opo, Mons, ampunin na lang po. Ngayon naman, tinanong niya sa nanay niya kung okay lang daw ba. Okay lang daw ba sa nanay niya na magpa-ampun sa akin. Sabi ng nanay niya, okay lang. Ang sagot naman ni Jonathan, bakit maayaw mo na ba sa akin? Last Friday, naka-monitor ako sa lagay ni Jonathan all throughout the night. And gusto ko lang pagtagpi-tagpiin yung mga bagay, yung mga pangyayari. Kasi sabi ni ako Edita, kaya daw talaga pala silang luluwas na Maynila during that time because gusto daw pala akong makita ni Tantan kasi miss na daw niya ako. Miss na daw niya ako kaya gusto niya akong makita. Unfortunately, imbis na umuwi sila ng Maynila at dumiretso sa akin, napunta sila sa ospital. And I was monitoring him. Minomonitor ko yung lagay niya. Sabi ko pa, kinabukasan, aakit ako ng pera para gumanak. Pag-uwi ko, sabi ko, nakatakda ako na dumalaw sa ospital kasi walang signal dun sa bundok. I don't know kung bakit pagbaba ko ng bundok, nakatingin lang ako sa cellphone ko. Ayoko buksan yung data kasi naramdaman ko talaga na makakasagap ako ng masamang balita. Tapos pinutin ko yung phone ko, puro mga miss call. Miss call ni Apo, miss call ni Nina, miss call na kung sino-sino si Jerry, chat na kung sino-sino. At wala ba yung ano ko? Wala ba yung ano ko? Sabi ko ba kay Apo Edita, next month, October. Bukas na pala. Ay, October na pala. Sabi ko, Apo Edita, October, birthday ko, invited ka. Kakanta ka kasi magbibidyoke tayo, Apo Edita. Pero bago ako pumunta sa bahay, ang gate pass mo si Jonathan. Paano ka pa pumunta ako dito sa bahay? Wala na si Jonathan. Mahirap at masakit kasi pagkatapos ng bukas, hindi ko na kailan maririnig yung boses niya. Pagkatapos ng bukas,
Wala na mag-chat sa akin from time to time. Daddy Mons, kumusta ka na? And this I'm proud to say. Kasi, huli namin pag-chat, sabi ko sa kanya, Nak, nabimiss na kita. Sabi lang niya, dahil na po kasi Daddy Mons eh. Nagpaalam siya sa akin na nasa labas na po ako ng bahay. That was September 16. Sabi niya, nasa labas lang po ako ng bahay, Daddy Bones. Sabi ko, sige Nak, pero huwag ka magpapagabi ha. Kailangan umuwi ka agad, huwag ka magpapagabi. Sabi ko sa kanya, I don't know kung bakit ko binanggit at sinabi at that moment. Kasi hindi naman usual yun eh. Pero sabi ko sa kanya, tulad siya, sige anak, ingat ka, huwag ka magpapagabi. I love you anak. And his last reply, his very last reply sa akin, na kahit kailan hindi na nasundan, sabi niya sa akin, I love you too, Daddy Moons. At yun na ang huli. Yun na yung huli. Sana mga kapatid, sa lahat ng mga naging kaibigan ni Serafines, lahat ng mga auxiliary, gayahin nyo lang yung pagiging jolly ni Tantan. Gayahin mo lang yung pagiging jolly ni Serafines. Kahit hirap na hirap gumanap, pinipilit na maglingkod sa Diyos. Si Serafines Jonathan yung uri talaga ng auxiliary na masasabi ko. Pag niyaya kong magdasal, sige po, go lang. Sabi ko sa kanya, na mag-15 mystery tayo. Naranasan niyo kasama ko, di ba? Naranasan niyo kasama ko mag-15 mystery. Alam niyo, isang pinakamatibay lumuhod noon, nagbukod sa akin. Si Serafines Jonathan. Kahit yung mga auxiliary ay hirap na, lumiling mo na lang sa akin. Kahit habang nag-rosary, tulog na siya ako ni Breda. Kasi paano hindi matutulog sa ako ni Freda, si Mons nag-lead, Aba, Ginoo, Maria, punong-punong ka ng grasya. Pero si Serafines Jonathan, all throughout the 15th mystery, 2 hours na kalungod, pinilit niya. At siya yung tipong always magsiserve anuman ang mangyari. Never siyang tinamad maglingkod sa altar ng mga lingkod. Ay siguro my last realization is this. Dati tinanong ko, bakit kaya ako nalipat ng diocese? Hindi ko man lang naabutan yung kapistahan ng Lalaban. Napunta na ako ng Milagrosa. And I come into a realization. Kaya pala ako napunta ng ibang diocese. Kasi mangyayari na ito kay Serafines Jonathan. Kasi mangyayari pala na kung dito pa rin ako naka-destino sa daig, hindi ko kakayanin mag-misa. Tapos kulang yung sa kristal. Hindi ko kakayanin mag-misa, tapos wala si Tantan. Hindi ko kaya mag-misa. Nawala yung unang-unang pumupunta sa akin doon sa chapel para hinutin yung pa ako. Na kapag nalaman niyang andyan na ako, tumatakbo agad. Kasi hindi pwede wala akong kasama. Hindi ko kaya. Sabi ko sa mahal na kung maaaring itong na kita. Kasi oras na pala para kunin niya si Tagta. Oras na para kunin niya si Jonathan. Mga kapatid, may pakiusap lang sana ako. Lalo tigit sa mga auxiliary ng naig. Maybe hindi na ako yung mission area please you. Pero sana mga anak, mga auxiliary ng naig.
Huwag niyong sayangin sana yung mga ginawa ni Jonathan. Lahat ng mga inumpisahan ni Jonathan, lahat ng mga ganap ni Jonathan, huwag niyo sana baliwalain na sana gumanap kayo, maglingkod sa Diyos, at gawin niyo siyang inspirasyon. Gumanap kayo, at isipin niyo na si Jonathan nagsakripisyong kasama niyo. Sana mga anak, auxiliary, pag kayo ay dumadating sa katamaran sa pagdarasal, isipin niyo na lang kung si Seraphinis Jonathan buhay, hindi siya tataging magdasal. Kaya sana, ano man yung maiwan niya, legasiyan niya, kayo yung kasama niya. Sana, ano man yung maiwan niya, kayo yung magpatuloy. Auxiliary, sana kayo yung magpatuloy. Yes, Jalen, nasa lahat, lalo tigit si Ronnie, na parating sinusumbong sa akin ng Jonathan. Dati mo, si Ronnie na naman, yun naman magsisuri. Yan naman. O, Ronnie, hindi ka natatama rin anak ha. Ako, narinig na Jonathan yan. Sabi mo, hindi na. Sana, pagpatuloy nilang lahat. At, anyway, foster parent lang naman ako. I'm reserving all the right para sa lahat ng the closest of Tantan. Mga kapatid, let's pray for him. Hindi ko alam kung masasabi ni Jonathan na maswerte siya kasi nakilala niya si Monsignor Romulo. Pero I am very much happy to say, and I am very much happy and proud na minsan sa buhay ko, hanggang saan ba ng buhay ko, hindi ko pagsisisihan na minsan ay may naging Seraphinis si Jonathan sa buhay ko. That will mark in my life. Yan ay magiging parte na ng aking buhay at parte ng buhay ng lahat. So anak, yun lang, Seraphinis, kahit na ang parati kong tayo sa'yo, huwag kang maging makulit sa nanay mo. Nagsusumbong pa rin sa akin yung nanay mo, kulit-kulit mo daw. Pero alam ko yung kakulitan na yun ay kakulitan lamang ng isang bata. And no matter what your sin, siguradong pinatawad na yun ng Diyos. Sapagkat alam ko, anak, madali kang makarating sa langit. And the heaven gained another angel. Ako, Edita, may tagapagtanggol na tayo sa langit. Feeling ko at anytime pwede ko na siyang tawagin para ipagdasalin. Mga kapatid, yun lang. And let us all offer a prayer for Seraphinis Tantan. Ave Maria Purísima, sa pangalan sa mga anak at Espiritu Santo. Amen. Hindi sa lupa, hindi sa langit, nakatalaga ang aming sarili. Hindi sa lupa, kundi sa langit.
lahat upang makamit, hindi sa lupa, kundi sa langit. Sabihin mo, ito ay iyong panalangin. Sa lupa ang aking buhay, kundi sa Diyos, sa Kanyang kahanan. Mabuhay ako sa katotohanan, isasabay sa kapatid ng katapatan. Hindi sa lupa, kundi sa langit. Naalala ang aking sarili, hindi sa lupa, kundi sa langit. Gagawin ang lahat upang makamit, hindi sa lupa, kundi sa langit. Sabihin mo, ikaw ay mayroong panalangin. Sabihin mo, ikaw ay mayroong panalangin. Maraming salamat po. Ninong Daddy Mons sa iyong mensahe, Papa Jonathan.